Mitchell, frustrated sa pagkatalo laban sa Hornets. Hawks, nagpakita ng tapang para talunin ang Sixers at manguna sa season series. At LeBron, binuhat ang Lakers. Grabe ang lakas ni Hayes. Tinapos ang Suns defender. Hinampas ni Donovan Mitchell ang kanyang kamay sa may padding na mesa ng scorer at ibinaba niya ang kanyang ulo upang takpan ang mukha sa hindi makapaniwala. Iyon o kahihiyan? Ang Cavaliers na itinuturing na isa sa mga pangunahing kandidato para manalo sa titulo ng Eastern Conference ngayong season ay kabaligtaran ng inaasahan ang itsura sa mga araw na ito. Nitong araw, mabagal ang simula nila laban sa Charlotte, bumawi at napilitang mag-overtime bago pumalya sa lahat ng 10 attempts sa ekstrang yugto at natalo ng Hornets. Ang Charlotte ay wala ang kanilang star na si LaMelo Ball at isa sa pinakamasasamang road teams ng NBA ngayong season. Sa mga huling sandali, ilan sa mga fans ng Cleveland na nanatili sa Rocket Arena hanggang sa pinakahuli ay binobo ang home team na madalas maglaro ng walang sigla ngayong season. Deserve namin iyon, sabi ni Mitchell. Dati rin akong fan. Bubuuin ko rin kami. Noong nakaraang season, nagsimula ang Cavs sa 15-0 sa ilalim ng first-year coach na si Kenny Atkinson na nagtaas ng inaasahan ng mas mataas kaysa anumang panahon mula ng pamunuan ni LeBron James ang team tungo sa kampyonato noong 2016 at 4 na sunod na pagpasok sa finals. Ang nakakadismayang postseason kung saan natanggal ang Cavs sa 5 laro laban sa Indiana sa conference semifinals ay sinundan ng bago at puno ng injury na simula ng season. Ang mga pagkatalo, kasama ang ilang nakalilitong performance sa nakalipas na 2 linggo, ay nagbunsod ng mga tanong tungkol sa roster at komposisyon ng Cavs. Malapit ang samahan ng tiyan ngunit dumaraan sa pagsubok na nagbabantang makasira sa kanilang pundasyon. Si Mitchell, na umiskor ng 48 points sa panalo laban sa Washington noong Sabado, ay sinisi ang sarili sa pagkatalo ngayon. Ika-6 ng Cavs sa 9 na laro. Nagtapos siya na may 17 points sa 6 of 24 shooting lamang, kabilang ang 1 of 11 sa mga attempts mula sa labas ng arc. Matapos makabawi ang Cleveland at maitay ang laro sa fourth quarter, may malinaw na tsansa si Mitchell sa game-winning na 12-foot jumper sa tunog ng buzzer sa regulation, ngunit pumalya. Isa iyon sa mga araw na ganoon, sa araw at sitwasyon na hindi pwedeng mangyari iyon. Sabi ni Mitchell na papasok sa laro ay may average na 31.3 points, 5.4 assists at 4.8 rebounds. Kung mas maayos ang laro ko, panalo kami. Ako na ang sisihin dito. Alam kong hindi iyon sasabihin ng mga kakampi ko. Hindi rin nakatulong na hindi buo ang Cleveland sa buong season. Tulad ng ibang mga teams, patuloy silang tinatamaan ng injury bug. Bagamat bumalik na ang sentrong si Jarrett Allen matapos makaligtaan ang 9 na laro dahil sa injury sa daliri, wala naman ang forward na si Evan Mobley, ang kasalukuyang Defensive Player of the Year ng liga na maaaring mawalang 1 buwan dahil sa calf strain. Kinailangan ding magtiis ni guard Darius Garland sa patuloy na kirot mula sa operasyon sa daliri ng paa noong off-season at wala rin sina guard Sam Merrill at Max Strus. Walang dahilan, sabi ni Garland, na umiskor ng 26 points laban sa Hornets at naglaro sa mga huling minuto na halatang nahihirapan dahil sa kanyang paa. Masakit ang lahat para sa Cavs sa ngayon. Walang naaawa sa amin, sabi ni Mitchell. Hindi rin ako maaawa sa amin. Alam kong maulap, alam kong madilim. Basta't patuloy kaming magkasama sa locker room na ito, magiging maayos din kami. Sa sumunod na balita naman, nasa panganib ang Atlanta Hawks na masayang ang isang dikit na laban kontra sa Philadelphia, ngunit nakakuha sila ng isang matapang na panalo upang maging 2-0 sa kanilang season series. Matapos tambakan ng Detroit Pistons, nagkaroon ang Atlanta ng magandang pagkakataon na makabalik sa ayos laban sa Sixers na wala si Tyrese Maxey. Gayunpaman, parehong kinailangang maghukay ng malalim ang dalawang team para sa panalong ito. Sa kabutihang palad na naig ang Hawks dahil sa mahusay na depensa sa huling bahagi at isang napakasamang huling posesyon ng Sixers. Pinangunahan ni Dyson Daniels ang Atlanta Hawks sa panalo sa pamamagitan ng 27 points, suportado ng solidong laro ni Onyeka Okongwu at Jalen Johnson na nagtala ng ika-4 na sunod na triple-double. Sa kabila ng malalakas na performances ni Joel Embiid, Paul George at VJ Edgecombe para sa Philadelphia, hindi ito sapat upang pigilan ang Hawks. Dahil sa pagkawala ni Trae Young at Kristaps Porzingis, umasa ang Atlanta sa lalim ng kanilang roster kung saan namukod tangi ang second unit na pinangunahan ni Vit Krejci at Asa Newell.
Nanaig ang Hawks sa mahahalagang sandali, lalo na sa rebounding at interior play, kahit pa agresibo ang Sixers sa boards. Sa huli, ang balanseng opensa, kontribusyon ng bench at bahagyang kalamangan sa rebounds ang nagdala ng panalo para sa Atlanta. Uminit ang Hawks sa 3-point shooting na may 17 at nakasabay sa Sixers sa 41% mula sa labas, habang bihira ring dominahin nila ang loob at labas sa iisang laro na nagawa nila ngayong araw. Kahit binabatikos ang max contract ni Paul George, umangat siya para sa Sixers sa kabila ng pagkawala ni Maxey, lalo na sa 3-point shooting. Gayunman, nagawa pa ring pigilan ng Hawks kung saan maayos ang depensa ni Risasher kay George at tumama siya sa mahahalagang shot. Bagamat may negatibong plus-minus si Risasher, sapat ang kanyang kontribusyon para sa panalo. Samantala, kahit nagtala si Jalen Johnson ng triple-double, hindi ito ang kanyang pinakamagandang laro bilang scorer dahil pumalya ang kanyang attempts, ngunit nanalo pa rin ang Hawks sa kabila nito. Nahihirapan si Nickeil Alexander-Walker sa laro na may 3 of 18 shooting at 12 points lamang at mukhang hindi 100% ang kondisyon niya kahit net positive pa rin dahil sa 6 na assist. Kahit sablay ang tira ni Walker at Johnson, nakatulong pa rin sila bilang playmakers. Ipinakita ng Hawks ang mas desentralisadong playmaking ngayong season na may 3 starters na may plus 4 assists, isang malaking pagbabago kumpara noong nakaraang taon. Magkakaroon ng pahinga ang Hawks dahil sa NBA Cup bago harapin ang Hornets sa December 18 at kasunod nito ang malaking hamon laban kina Victor Wembanyama at San Antonio Spurs. Sa huling balita, ang Los Angeles Lakers ay pumasok sa kanilang laro laban sa Phoenix Suns nitong araw na may layuning alisin ang mapait na lasa ng kanilang pagkatalo sa NBA Cup laban sa San Antonio Spurs. Sa ngayon, tila nasa tamang landas ang Lakers upang magawa iyon dahil may hawak silang double-digit na kalamangan sa ika-4 na quarter. Isang play na naglarawan sa pagsusumikap ng Lakers laban sa Suns ay ang poster dunk ni Jackson Hayes. Ang dunk ni Hayes ay naganap sa huling bahagi ng ikatlong quarter habang sinusubukan ng Lakers na lumayo sa Suns. Nakagawa si Jake LaRavia ng steal, agad na nag-break at natagpuan si Hayes na sumusunod sa kanya na nagpakawala ng isang malakas na 2 kamay na slam dunk laban kay Oso Ighodaro. Nasangkot siya sa foul sa play kaya napunta siya sa free throw line. Habang naghahanda ang Lakers para sa kanilang laban kontra Suns, isa sa mga pangunahing tinalakay ay ang kanilang mga suliranin sa depensa, isang bagay na binanggit mismo ni Hayes kanina sa season na ito. Sa oras ng paglalathala, pinipigilan ng Lakers ang Suns na makakuha ng higit sa 100 points sa huling bahagi ng ika-4 na quarter. Si Hayes ay naging mahalagang player para sa Lakers ngayong season, pangunahing nagsisilbing backup center sa likod ni DeAndre Ayton. Bago ang laro nitong araw, nakalaban na siya sa 21 games kabilang ang 2 starts na may average na mahigit 16 minutes kada laro. Nag-average siya ng 5.2 points, 4 rebounds at 1 assists na may shooting splits na 72.6% mula sa field, 100% mula sa 3-point line at 62.1% mula sa free throw line. Sa huling bahagi ng ika-4 na quarter laban sa Suns, mayroon si Hayes ng 12 points, 9 na rebounds at 2 assists. Ipinakita niya na siya ay handang gampanan ang malaking papel sa kritikal na sandali, nag-iwan ng bakas ng husay at determinasyon sa bawat minuto ng laro.